Mga senador ikinalugod ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang batas na tiyak na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Daniel? Audrey, naniniwala nga ang ilang senador na magandang hakbang ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos sa batas ang ilang panukala na layong mas mapabuti ang estado ng maraming Pilipino. Katulad na lamang, Audrey, ng Tatak Pinoy Law na ayon kay Senator Sonny Angara na principal author ng bill, magandang hakbang ito dahil layo ng Tatak Pinoy ay mapatatag ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng mas malakas na koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor. Sa pamamagitan din daw ng Tatak Pinoy ay malalaman ang mga kailangan ng mga negosyante upang mapalakas ang kanilang operasyon at kung paano makakatulong ang gobyerno. Sabi pa ng senador, isa sa mga hangarin niya sa pagsulong ng Tatak Pinoy ay ang pataasin ang kita ng mga Pilipino dito mismo sa Pilipinas. Samantala sa pagkakasabatas naman ng Expanded Centenarians Act, pinuri naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang paglawak ng saklaw ng Centenarians Act sapagkat mas makakapagbigay ito ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga lolo at lola. Isang patunay anya pagkasabatas ito sa kanilang pagsuporta sa kabuhayan ng mga kababayan nating senior citizens. Ayon naman kay Senator Bong Revilla, layo ng batas na ito na mapaaga ang pagbibigay ng benepisyo para sa ating mga lolo at lola at hindi na kailangan umabot pa ng 100 years old para lamang makatanggap sila ng cash gift mula sa gobyerno. Dahil sa pagtungtong pa lang nila ng 80 years old, sa ilalim ng batas ay mabibigyan na sila ng cash gift na halagang 10,000 pesos. Samantala, isa naman, Audrey, sa kasalukuyan na mainit na usapin ngayon dito sa Senado ay ang panukalang pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Nauna nang ipinunto ng mga senador na kailangan ay voting separately o boboto magkahiwalay ang mga kongresista at mga senador hinggil sa panukala. It might not be there in words, but the intention is to vote through a bicameral system. No? So that's why linagay ng Senado yan. Dapat wag na natin gawing komplikado pa. Dahil kung gagawin natin komplikado o pag-aawayan natin yung mobility, hindi natin ma-achieve yung amendment of the economic provisions. Diyan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado, Audrey. Maraming salamat, Daniel Manalastas.